Anyari kung maging 51st state tayo ng Amerika? Isang umaga paggising mo, may kakaiba sa balita. The Philippines is now officially the 51st state of the United States of America. Lahat ng Pilipino ay nagulat. May nanahimik sa takot at meron namang sumisigaw sa saya. Isipin mo to, libre ang health insurance, may Medicare at kahit walang pera, kaya mong magpagamot sa ospital. Edukasyon, abot mo na ang mga universidad sa US. Ang transportasyon, maayos. Pwedeng masolusyonan ng traffic. Ang mga opisina, puno na ng trabaho. At ang sahod, kung dati 600 pesos ang arawan mo, maaari tong maging 6,000 pesos na kada araw. Ang mga OFW, uuwi na. Kasi pwede ka nang magtrabaho dito bilang US citizen. May social security, may proteksyon, may dignidad. At sa wakas, wala nang giyera, wala nang takot. Dahil sa likod mo, ang mismong bansang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Pero teka lang, hindi ba parang narinig na natin to dati? Noong 1902, matapos ang giyera, tuluyan tayong napasailalim sa Amerika. At mula sa ating sariling lupa, sila ang nagdikta kung paano tayo mamumuhay, mag-aaral at mag-isip. Sila ang may hawak ng kapangyarihan. At ngayon, kung maging 51st state tayo, baka maulit lang ang kasaysayan. Ang mga batas natin, hindi na manggagaling sa Malacanang, kundi sa Washington DC na. Kung meron kang tututulan, maliit lang ang boses mo